Yan o, ang nakita ho ninyo dyan is yun po yung kaganapan right after matapos yung National Rally for Peace na pinangunahan or ginagawa no ng ating kababayang INC dito sa Davao City no sa may San Pedro Square. So ang nangyari ho dyan is napakadaming tao nakaabang ng mga jeep sasakyan pauwi ng kanilang mga tahanan. Pero itong mga tao dito na nakikita ho natin ng mga INC ay mga ano yan mga taga Davao City local or mga lokal ng Davao City based lang ho yung mga yan, hindi ho yan sila mga taga probinsya no o taga ibang rehiyon na. Kasi ang mga taga ibang probinsya, yung taga ibang rehiyon ay meron ho silang kanya-kanyang mga sasakyan. Ibig ko sabihin meron ho silang mga inuupahan, nirerenta ng mga buses and vans papunta sa kanilang mga respective provinces sa kanilang rehiyon. So ibig sabihin yung nakikita ho ninyo na flux of INC people, yan po sila ay mga taga Davao City. So Davao City, ano lang ha, FYI lang ulit sa mga hindi pa nakakaalam, malay natin meron dyan, no? Iilan na walang ideya kung gano'n nga ba kadami ang tao sa Davao City. So meron kami ditong almost 2 million population, like nasa mga 1.9 million, gano'n no? Pero kung pagbasihan natin yung, yung 2020 population, so that's 5 years ago, so nasa 1.7 million lang ang tao dito sa Davao City. So ngayon, anong connect sa population naman ng dami ng INC member dito sa Davao City? So ibig sabihin ay natin parang estimated, sabihin na natin nasa mga 10 to 20% siguro ang mga INC member sa Davao City. So ibig sabihin nasa mga 200,000. Tama ba? For 2 million. O sabihin natin 10% na lang no. So sa out of 2 million population sa Davao City, so nasa 100,000 mahigit ang ating population ng ating INC members or mga Iglesia ni Cristo dito sa Davao City. So ano ba yung mga lokal na meron ho sila dito? So yun na nga lokal ng GP Cabagyo na nakita ho natin kahapon, lokal ng GP Cabagyo pa lang, pero grabe ang daming tao hindi na ubos yung yung kanilang flux. Doon sila yung kanilang entry point is doon sa may Rojas Avenue sa may Ateneo de Davao University papuntang CM Recto Street. So sobrang tagal na tapos, like siguro 30 minutes mahigit din yun nasa video ko naman nakikita naman natin And lokal ng Fatima. Yung Fatima is yung tinutukoy ng tao na nakausap ko na lokal siya galing siya sa lokal ng Fatima. So yun po yun sa may Garcia Heights Circumferential Road area. And meron din ditong makikita malaking simbahan sa may Bukana, So lokal ng Bukana, St. Jude. Basta sa may Bukana. Malapit sa may ginagawang Bukana River sa may coastal. And merong lokal ng Malvar. I think yun na yata pinakamalaking lokal ng Iglesia ni Cristo dito sa Davao City, Malvar. Pero maaring mali. Palagay ko lang din naman. So 4 na yun ang aking nabanggit, at meron pa Bunawan. Yun, Barangay Bunawan, napakalaking simbahan din ang kailang doon, Iglesia ni Cristo. So ano pa bang mga lokal ng may mga malalaking simbahan or lokal ng Davao City. So yun lang yung aking mga napapansin ko lang yun base sa akin nakita. So it's lokal, ulitin ko, lokal ng Bunawan, lokal ng Malvar, lokal ng Bukana, lokal ng Fatima, lokal ng GP Cabagyo. So hindi ko na alam yung iba pang mga lokal kung saan nanggagaling itong ating mga kababayang mga INC members na sumali or attendees kahapon sa National Rally for Peace dito sa may San Pedro Square, Davao City. So ganyan sila kadami. Balikan naman natin, tingnan naman natin ngayon ang normal day sa Davao City na traffic. Ibig ko sabihin na kahit walang INC na mga ganap, kahit walang National Rally for Peace na ginaganap ang INC dito sa Davao City, still Davao City is experiencing pa rin talaga ng moderate to heavy traffic, lalo na sa mga intersections, mga malalaking intersections like gaya nga nito sa video, itong Sandawa Corner Ecolanda, Timpo Boulevard intersections. So sobrang daming traffic ho dito nagaganap, and maraming tao na mga nag-aabang ng sasakyan, and at the same time ay magko-cross sa daan. So maraming tayo dito sa Davao, marami tayong mga crossroads, crosswalks na kung saan ay napaka-busy ho talaga. Pero kung makikita nyo talaga yung naganap or yung traffic right after na mag-dismiss na ang event or tapos na yung talagang pinaka-program, pinaka-event ng National Rally for Peace ng INC dito sa Davao City, sobrang siguro mga times 10, times 20 yung dami ng tao na nag-aabang. Kasi nga
nag-aabang ng mga sasakyan. Kasi nga, sabi ko sa inyo, Davao City is 1.9 million katao. And estimated ko dyan, akin-akin lang to. Baga, ano lang, estimate lang, no? Tansya ko lang. So, nasa mga 10 to 20% ng population sa Davao City is membro ng INC or INC member. Kaanib ng Iglesia ni Cristo. So ngayon, pwede naman akong i-correct ng ating mga kababayang mga Davaoenyo na mga INC kung ano ba talaga ang pinaka perfect or pinakatamang figure, no, ng inyong dami dito sa Davao City. In percent, no, kung 10% ba or 20% or more than 20% or below sa 10%. Let me know in the comment box. Kasi yun na nga, isang event yan, no. Alam naman talaga natin itong mga kapatirang kababayan, no, nating mga iglesia sa kailang kapatiran. Once na sila ay mag-organize ng isang event, talagang todo suporta ho talaga yung mga yan. Kaya nakakahanga, no. So sa mga INC dyan, no, buong Pilipinas, buong mundo, talagang saludo. Grabe yung believe ko sa inyo, no, kapag nagkakaisa. Tsaka ang galing, hindi mga power tripper, no. Like panahon na yan, no, sa totoo lang. Masasabi ko sa totoo lang, panahon na talaga sana ng INC na i-take for granted ba, no, yung dami nila para pababain yung kung sino man yung gusto ng pababain. Pero syempre, di ba, uulitin ho natin na ang kanilang pinaglalaban ay hindi para sa kung sino mang politicians, kung ano mang kulay ng politiko, kundi pinaglalaban ho nila ay ang kapayapaan, pagkakaisa, kaunlaran para sa bayan, no. Sugpuin ang harapin, no, panawagan para sa mga nakaupo sa ating bayan, mga opisyal, mga patataas na mga lider, na yan nga, sugpuin, harapin ang talagang tunay na problema ng bayan. Yan na yung kagatuman, kakulangan sa trabaho, kahirapan, kriminalidad, seguridad, at kung ano pa, horror at droga. So yun, ang galing lang kasi pwede naman sila sumigaw pero hindi nila ginawa. Talagang meron pa rin talaga silang delikadesa, meron pa silang paghuhunos dili. So sadya naman talagang goodwill itong INC. So salute ho sa inyo, grabe yung respeto ng mga mamamayang Pilipino sa inyo. Kasi nga hindi nyo inaabuso ang kapangyarihang nasa kamay nyo na, no. Ang galing. So yun lang, nakita nyo na siguro, no, yung nagiging epekto ng pagkakaisa nila. So dito sa Davao City, yun ang yung itsura ng ating kalye right after ma-dismiss. Sobrang dami ng tao. Akala mo talaga yan mga zombie na nag-aabang, zombie apocalypse. Literal na zombie apocalypse na nag-aabang ng masasakyan ng mga jepa. So what more pa siguro, no, kung yung ibang yung ibang mga taga-ibang rehiyon, taga-ibang probinsya, kung hindi pa sila umuwi, no, kung dito pa sila like magstay ng 2 araw, 1 araw, no, mamamasyal. Sana siguro ay mas mahigit pa dyan sa ating nakikita. O nga pala, if you're watching this na isang INC member na nagpunta sa Davao City na ikaw ay nanggagaling sa Region 12 or Soc-Sargent area. So ulitin ko ha, so welcome ho kayo sa Davao ulit, no? Balik ho kayo dito. So maraming thank you sa pagpasyal. Maraming salamat sa inyong ginawang effort na pumunta ng Davao City. Bumiyahe na napahalayo. And congratulations syempre para sa napaka-successful na event. And of course, it's such an honor. And bilang isang Davaoenyo na, yun nga, honor and pride. Tinetake namin yan as Davaoenyo, as honor and pride na isa sa napili na pagdaosan or gawing venue ng inyong pagkakaisa dito sa Davao City. So yan lang, no.